nagsasabi, do whatever He tells you. So, in our K-verse this morning, we have that golden rule of a happy and useful Christian life. So, alam natin, we want to know God's joy, peace, and blessing upon our service. Bilang isang anak, nais natin na yung joy, yung mabigyan natin ng kaluguran, at ano ba yung mga bagay na nalulugod ang Diyos sa buhay natin. We want our prayers to be answered. Gusto natin na prayers natin ay kakatugunin ng ating Panginoon. Are we seeking, so may tanong, are we seeking fresh and enlarged fields of service? Hinihingi pa natin sa ating Panginoon na, Lord, gamitin mo ang buhay kong ito. Di ba, ang lawak ng mundong ito, marami pang hindi nakakilala sa ating Panginoon. Prayer po ba natin to na kung saan ito po yung greatest commission, na kinumission tayo lahat ng ating Panginoon. Now, kailangan pa natin ang guidance ng Lord. So then we must do what He says. In Jesus' name, hallelujah. So then we must do what He says. Kaya ngayong prayer natin, di ba? We must be the doers of God's Word. Doers of God's Word. Lahat tayo prayer natin to. Ako, every day, every morning, gabi, saan man ako, talagang isa sa mga prayer ko ito na, Lord, maging doer of your word ako. So, talagang nanaisin natin to kasi talagang tayo ay nandun ang temptation sa ating mga paligid na kung saan minsan nakakalimot tayo. So, ang guidance ng ating Panginoon, kailangan natin yan palagi by the help of the Holy Spirit. So, if we can live in obedience, so tandaan natin, if we can live in obedience sa araw-araw nating pamumuhay sa ating Panginoon, hallelujah, to this golden rule. Ano ba yung golden rule? Yung ating pamagat kanina ay doing whatever He says. Yun po yung ating golden rule. Hallelujah. So, we shall always be filled with the glory of His presence, power and blessings from our Lord. So, pag ganyan tayo, wala na isinantabi natin yung ating mga pansariling mga nais. At isa doon na inaalis ay pride. Wala na yung pride natin kasi wala na yun. Lusaw na yun kasi ang ating sinusunod, ginagawa natin yung salita ng ating Panginoon na kung saan nais din natin mamuhay na yung absolute yung obedience natin sa ating Panginoon. So mayroong three things to consider. Ayan po. Una, sa ating pagsunod sa ating Panginoon. Una, let us consider the fact that He does speak to us today. So talagang i-consider natin every day na ang buhay natin magtitignan walang kwenta kung walang Diyos at hindi tayo sumusunod sa Kanya. Maliban na lamang kung isasangla ang buhay natin sa hindi sa Diyos. Pero talaga naman kaya nandito tayo, lahat tayo, tinanggap ang Panginoon, lahat tayo, tinatanggap at nagmamahal sa Panginoon at sumusunod sa Kanya. Kaya gayon na lamang nandito tayo lahat upang patuloy makinig at magpuri sa Kanya. Amen po ba? Amen. Ang Diyos lamang yung dahilan, siya yung dahilan kung bakit nandito tayo lahat nagkakakilanlan. So, sa buhay ng bawat isa, i-consider natin always, itatak sa puso't isipan, that the fact that He does speak to us today. Kung nag-usap ang Diyos noon, He's still the same God today na ating sinamba.
So, ganun din po yan, nangungusap sa buhay ng bawat isa. Praise the Lord. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. So, He speaks to us just as He spoke to the servants 2,000 years ago. Matatagpuan natin ito sa John chapter 2 verses 7 and 8. At paano pa nangungusap ang Diyos sa ating lahat? Una, He speaks to us authoritatively. Di ba? May authority. May authority si Jesus na siyang mangusap sa atin. Bakit? He is our God. Our all-powerful God, the creator of this universe, the creator sa ating mga, siya yung malikha sa ating lahat. So, sa Luke chapter 6, verse 46, sabi nito, "Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say?" So, if He is Lord sa ating mga buhay din, then it is His sovereign right to dictate your life, my life, buhay nating lahat. And what He says is final word. Ang salita ng Diyos, wala pong yan na hindi yan final. Kung ano ang sinasabi ng Diyos, final. This is final because He is our sovereign God. So, ang word na sinasabi niya sa atin in a given matter, it's final. And if we know Him as Lord, why do we question that He says? For what He says is invested with all the authority of what He is. So, wala nang question, hindi na tayo nagtatanong-tanong. No doubt, hindi tayo magdududa, hindi tayo mag-iisip ng kung ano-ano, obey at once. Ayan po, because He is His sovereign, He has the sovereign right sa buhay ng bawat isa. Another is, He speaks to us personally. So whatever He tells you, do it. Ito po yung nasa ating key verse, ano? So He spoke personally to the servants. Natandaan natin doon sa binasa natin kanina. And the guest did not know what He had said. So sa servant lang ang Diyos nangusap. So He speaks in the same way today sa ating mga buhay. Kung nangusap ang Diyos doon sa servant, ganoon din po sa ating mga buhay. As long as we desire na marinig natin ang tinig ng ating Panginoon. I-desire natin, hingin natin sa Lord na, Lord, I want to listen. I want to hear your voice. Ano bang leading mo? Ano bang nais mo sa buhay ko? So, ganun po yun. Personally, nangungusap ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. So, praise the Lord. Amen po ba? Alam ko lahat tayo. Naranasan natin na nangungusap ang Panginoon sa atin. Yung kinukonvict ang ating hearts, ang mga ginagawa nating mali, it's the Holy Spirit, it's our Lord na nagkukunik sa atin lahat. Oy, mali ka. So, ano gagawin natin? We have to repent at once. So, He spoke, ganun nga po ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Mahalagang tayo sa Kanyang paningin. So, nasa atin na lamang yan kung talagang sa araw-araw nating pamumuhay kung pinahahalagahan natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. And the third is, He speaks to us comprehensively. Comprehensive. Talagang nandun na lahat. Sakop na lahat. He spoke, sabi nga dito, tingnan natin yung salitang whatever. Pag sinabi mo whatever, lahat yun eh. Lahat. He speaks to us about little details, big and small, little or malaki o anuman. Comprehensive ang ating Panginoon. Pag nag-usap siya,
umpok kaagad. Walang ito lang para sa small details lang ito, sa big details ng buhay mo, ng iyong mga sinusunod, hindi. Ang Diyos comprehensively nangungusap sa ating lahat. Hindi lang dito sa isang bagay lamang, sa kabuuan. For God's own glory, ang lahat ng ito. Kaya gayon na lamang ang nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Nangungusap siya, hindi lang small details, dahil ang kabuuan, yung self natin ito, interested ang ating Panginoon. So, mabuti ba ang Diyos? Interesado ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Every little details man, interested si Lord. So, ayan. He speaks to us about the little details or as well as about the big problems of life. So, gaya nung yung about the wine that has run short doon nga sa banquet, and the other temporal things. In fact, there is no detail connected with our lives about which He does not speak to us. So lahat ng sinasabi ng Panginoon sa atin, lahat yun connected sa ating mga buhay. It's for our own good at for God's own glory. Praise the Lord. And number 4 is, He speaks to us instrumentally. So, napapansin niyo po, may ginagamit ang Diyos, mga kapatiran natin. Bigla magsasabi sa iyo na kinakulik ka dahil akala mo tama ka. So, gumagamit ang Diyos ng mga tao na kung saan magkukurik sa iyo sa buhay ng bawat isa sa ating mga buhay. May mga ginagamit siya upang maituwid yung ating mga maling ginagawa. Pwede kay pastor, pwede sa ating mga leaders, group leaders, sa mga kapatiran. Pwede pong mangusap. Even nga sa mga unbeliever, yung hindi naniniwala kay Christ Kasi minsan, nagsasalita siya, ay, oo nga, tama. May na rin na experience ko rin yan, ay, tama yung kanyang ginagawa. So, talagang ang Diyos, tunay na He speaks to us sa pamamagitan ng buhay ng bawat isa. That is, He speaks through others. Yun nga. How often we hear the voice of the Lord through the wise and helpful counsel of the friends. So, sa mga kaibigan natin, kahit sa mga ka-ministry natin, ilang beses mo narinig na may sinasabi sa'yo, sinusunod ka natin. Or mayroong narinig ka sa Kanya na alam natin na ang Diyos, kaya ano ako doon, meron ako, i-share ko lang sa inyo na hindi for God's own glory, meron akong malapit sa buhay. Sabi niya sa akin, sabi niya, sundin mo, kasi ano yan ganon siya. Sundin mo kasi, ganon. Ibig kong sabihin, nagets ko yung sinabi niya na dahil ang Diyos ay pwedeng mausap sa mga kaibigan, sa mga nanay at tatay, sa mga anak, yun po. So, kaya ni David, di ba? Si David nagkasala. Sino unang nag-rebuke sa kanya? Di ba? Gumamit ang Diyos ng isang propeta para i-rebuke siya. So, ganoon din po sa buhay ng bawat isa. Hindi man natin makasama wala namang propeta sa panahon ito, pero mayroong nilagay ang Diyos na kung saan natuturo sa atin at pwedeng magbibigay sa atin ng wise counsel. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. Gaya ng ating minamahal na Brother Eddie. Ayan, gaya yan. Mayroon tayong cornerstone.
Ang Diyos na nangusap sa pamamagitan sa buhay ni Brother Eddie. Ayan, na magtayo ng isang cornerstone na kung saan yung itatayo yun, nakalagay doon, Jesus is Lord. Sino ba napaparangalan? Ang Diyos. Kanino nangusap ang Diyos unang-una sa ating minamahal na Brother Eddie. Kaya susunod tayo sa pinagagawa ng Diyos at hindi tayo papayag na hindi tayo kabilang kaisa sa hindi tayo makakabahagi sa pagtayo ng cornerstone. Amen po ba? At marami akong patutuo dyan sa cornerstone na yan. Although nagda-doubt, Mr. ko nga, sabi niya wala akong trabaho pero sabi ko, yan ang ilalagay. Yan ang commitment natin dalawa. Sabi niya, ako lang daw yung nagtrabaho. Hindi, God will provide. True enough, grabe, weekly, buong buo talaga dumadating sa mister ko. Mabuti po ba ang Diyos? Grabe, para sa cornerstone. Siya rin po ang Diyos pa rin po ang magpuprovide. So, it's just a matter of faith. Hindi lang that weekly binibigay, pero talagang grabe, susubrahan ng Lord. Ang commitment namin, monthly, dinodoble. O, diba? Mabuti po ba ang Diyos? Yeah. Kaya, obedience, ang kakibat is blessing. Yun po, praise ko. Praise the Lord. So, number 5 is, He speaks to us providentially. Sa Revelation, yan po. Sa Revelation 3:8, sabi dito, I know all the things you do. And I have opened a door for you that no one can close. Pero mo, pag sumunod ka kay Lord, may bubuksan siyang door. Pagpapala. Pinto ang pagpapala ng pagpapala na wala ni naman ang makapag-close nito. Maliban na lamang kung hindi mo na siya susundin sa sarang pagpapala ng Panginoon. Yun po yun. Sabi niya, and I have opened the door for you that no one can close. You have a little strength, yet you obeyed my word, and you did not deny me. So, pag hindi mo dinideny si Lord sa buhay, pang-araw ng buhay, unang blessing, ang kalakasan. Peace. Wala, hindi magulo isip mo. Panatag ang damdamin mo. Hindi ka balisa. At mga blessing pang darating sa'yo. So, mabuti po ang Diyos, amen? Praise the Lord. Pinapalakpakan po. Hallelujah, ang ating Diyos na mabuti sa ating lahat. Still God, siya po yung talaga pinoprovide lahat niya dahil alam ng Diyos kung ano ang nilalaman ng ating mga puso. So that is, okay. So that is through the daily happenings and circumstances of our life. Sa araw-araw, alam ng Diyos. Minsan mayroong sinasalarong pinto, may pinubuksan na much greater, higher, more blessing pa sa buhay ng bawat isa. Kinlose itong isang door, nagbubukas naman ang isang door. So, yan palagi kung isa-isip natin na sa buhay ng bawat isa, mayroong door na kino-close, mayroong pagkatapos ng mayroong naman binubuksan. Kaya ganun kabuti ang Lord. Ayan. So by closing one door and opening another, and by saying to us. So He speaks to us through what we read. So talagang what we read, what we hear, and what we see. And if we are listening, we will not fail to hear His voice. Pag talagang gusto nating makinig sa Diyos, hindi rin tayo i-fail ng Lord na marinig natin siya. So, masarap pag nangungusap ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Yung bago po ako, isang testimony po, bago po ako inassign ni Pastor noong Thursday.
Monday pa lang, mayroon ng nangusap na ang Holy Spirit, kinonvict na ako na mag-prepare ka. So, ang ginawa ko, nag-prepare po ako, nag-prepare. The following day, biglang nawala, na umuwi na sa Lord ang pilas ko. So, pumunta kami ng Batangas. Sabi ko, naisip ko, tapos biglang, yun nga, si Pastor inasign ako. Kaya pala, sabi ko, buti na lang sumunod ako na mag-prepare. Bakit? Hindi ako makapag-concentrate kasi nandun kami sa Lamayan. Napakabuti ng Lord. Bago mangyari ang mga bagay-bagay, hinanda na niya itong yung nais niya i-share sa umaga pong ito. Napakabuti ng ating Diyos. Amen? Palakpakan po natin siya. So, sa buhay natin, i-practice po natin kung anong kinonvict ng Lord sa puso mo. I-obey natin po yun. Kasi ano na kaya kung hindi ako nag-obey? Nag-obey doon sa conviction ng Lord, ay di, mahihirapan po ako. So, ganun, ang buti-buti po ng ating Panginoon. So, and last is, He speaks to us by the Holy Spirit. Yun po yun. Ang Holy Spirit, hindi po natin siya in-neglect sa ating pang-araw-araw na buhay. Holy Spirit, ang prayer natin lahat, every gising, sabi nga, is a blessing. Dahil nakaka-access tayo sa Diyos, at ang Holy Spirit, kasama natin, palagi natin siyang invite sa ating mga buhay. Holy Spirit, sabi ng prayer ko, and prayer natin lahat must be like this. Holy Spirit, be my guide, be the director of my life, be with me, your will be done. Ganyan palagi ako everyday. Lumuluhod, tinataas ang kamay, acknowledging na, apart from God, we can do nothing. Pagtaas ng kamay, meron akong nabasa, once na tinataas mo ang kamay, nabukas ang iyong palad. Ibig sabihin, you are ready to receive the power of the Holy Spirit. Kaya binubuksan, dahil i-receive mo yung power ng ating Panginoon. Praise the Lord. Palapakan po ang ating Panginoon. Hallelujah. So, through the Holy Spirit. So, hallelujah. Maraming salamat sa ating Panginoon. Napakabuti na po talaga sa ating mga buhay. So, we notice in the Acts of the Apostles, the constant and unerring direction that were given by the Holy Spirit to the servant of the Lord is, yun nga po, yung pag-command niya doon sa, yung, di ba si God nag-command doon sa servant? Wala, hindi talaga nag-question. Hindi, di ba, imagine niyo, 6 jars. Tapos, ang laman ay nasa 20 to 30 gallons. Makikip ka, pupunayin mo yun, alam mo naman, ang hirap. Tapos, oras na lang, banquet, na doon yung kasalan. Isipin mo, kung ikaw siguro, kung tayo yun, na katulong, ang hirap-hirap naman ito, pero wala siyang tinatanong. Sunod siya kaagad. Yun po yung absolute obedience po ng servant na yun. Kaya, gano'n na lamang ang nangyari. Di ba? Gano'n na lamang ang nangyari. Na nagkaroon ng miracle. So, sa ating buhay, gano'n din po. Miracle everyday. Ang pagsunod. Walang hindi ang ating Diyos ay hindi lamang ating nahirapan ka dun. He is a rewarder. Nagre-reward siya sa lahat ng mga obedient na mga anak niya. At pangalawa, malapit na po tayo. Pangalawa is, let us consider the fact that all that the Lord says to us has a threefold relationship. Mayroong threefold relationship. In that, it touches God. Yung threefold na yun, it touches God. For it is for His own glory. And it touches sa buhay natin. For our own good. And in that, it touches others. For the good of others. So, di ba dun sa nangyayari? Una, it gives glory to the Lord. Di ba?
So when the Lord Jesus said, fill, draw, and take, number that one sa verses 7 and 8, it was for God's own glory. Amen? So, when he said, again, when he said, fill, draw, and take, yun nga po, it is for the servant's sake. The servant's good, own good. When the Lord said, fill, sa ganun pa rin verse, it was for the good of everybody else concerned. Kasi ang concern doon sa banquet, di ba? Ubos na yung wine. So, di ba? So, ganun. Pag sumunod ka, hindi lang ikaw, una sa Diyos ang naparangalan, tapos it's for your own good, at sa kabutihan din po ng lahat. So, yan po ang tandaan natin na ang pagsunod natin sa Diyos, it has a threefold relationship. The vertical and horizontal. So, tandaan po natin na naman natin kung i-present ang ating Panginoon, nakikita niya tayo. He is our all-powerful God, na kung saan He is always ready to support. Palagi tayo tinutulungan, hindi tayo pinababayaan. Amen po ba? Amen. Pangatlo ay, i-consider natin. Ito na po yung last. Finally, how we should respond to what He says. So, i-consider natin. So, magkabi, alam niyo po, ang pagsunod mahirap po talaga. On our own, mahirap. Pero sa tulong ng Banal na Santong Espiritu, kayang-kaya po natin to. Hindi man abrupt yung pagsunod natin, pero day by day, yun nga, sa araw-araw natin pamumuhay, nababago ang ating takbo ng ating buhay, yung pagsunod natin sa ating Panginoon. Diba? From obedience, complete obedience. We should respond with complete obedience. We should respond with unquestioning obedience. Gaya noong ginawa ng servant. Kaya maraming naginaba. So sa panahon natin ito, ganun din po. Sunod tayo sa ating Panginoon. Yung greatest commission ng bawat isa, lahat tayo command ng Lord na i-share the gospel sa lahat. So kahit sa maliit na bagay, may pagkakataon i-share talaga natin sa ating Panginoon. Sa iba, yun po ang nais ng ating Panginoon. So sa verse 11 tells us that we can be sure that whenever He speaks to us about something in our life, something He wants us to be. Yung pag-uusap ng Diyos, talagang mayroon yan sa ating mga sarili. Hindi lang para sa Diyos. Ganun po, hindi po selfish sa ating Panginoon. For His own glory, pero sa ating kabutihan din po. At kabutihan ng lahat. Ayan. Ang kailangan natin lahat talaga na lahat tayo ay magkaroon ng absolute obedience. Hindi man agad-agad, pero i-desire natin lahat. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. So, bago po tayo mag-pray, tayo po muna ay tumayo at umawit.